Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? So meron tayong topic ngayon Ito kay MJS uli. Ang nakalagay dito, misteryosong tinig na narinig sa Imbornal, saan nanggaling? So may misteryoso sa title pa lang, parang alam ko na yung Ito may nagsasabi pag nag-play daw ako ng video na panood ko na. Yung mga nire-reactan ko, bibihira. Bagamat meron mga time na napanood ko na. Pero bibihira po yung napanood ko na tapos re-reactan ko. As much as possible kasi pagka magre-react ako ng video, gusto ko fresh na mapiplay ko. Para mas authentic din yung nararamdaman ko na papanoorin ko. 'Di ba? Hindi katulad nung sinasabi ng iba na napanood mo na yan eh. 'Di ba? Para may thrill, halimbawa pag may theory ako tapos tumama dun sa expert bandang huli. Maganda kasi yung feeling eh. 'Di ba? Anyway, hindi naman big deal 'yon. Basta mag-enjoy lang tayo, no. Ito, katulad nito video na to, hindi ko pa to napapanood. Nadaanan ko lang talaga siya. So, pinlay ko kasi yung aming abandoned factory sa Bulacan. Abangan nyo ha. Ina-upload pa eh. Medyo mahaba-haba kasi 'yon. Tapos ang ginawa kong resolution nun 1080 para magandang panoorin. Hindi ko tinipid yung pagka nag-explore ako sa labas, as much as possible, high quality yung video na i-upload ko. Kaya tiis-tiis na lang muna. Akala ko kasi matatapos eh. Kaninang umaga ko pa in-upload yun eh. Anyway, pagpatuloy na natin to, ano ba tong problema sa Imbornal na to? Sa Barangay Quebiawan sa San Fernando sa Pampanga, may isang estero na ang pinakabukas. Mamaya may magrereklamo na naman na ganito yung screen ko ha. Diskarte ko po to kung bakit ganito yung screen. Kung gusto nyo pong mapanood ito ng buong buo na walang interruption, sa YouTube channel ng GMA nyo puntahan. Ha? Dito hayaan nyo na po muna na ganito yung screen. Kana, sa ilalim ng tulay. Dito dumadaloy ang tubig mula sa mga imbornal ng Angeles at San Fernando. Tangina, bigla mo yung magpapakita dyan. Sabi ko na nga ba eh. Ang estero, saksi sa mga aksidente. Ang na-experience ko dito, isang aksidente ng backride na motorsiklo. Saka isang nasagi ng bus. Tumilapon din dito sa estero na ito. Dahilan kung bakit umugong na rin dito ang mga kwento-kwento. Kaya maraming sasabi na may nakikita sila, nagpapakita yung kaluluwa siguro. Sabi nung isang matanda, iwasan mo yung puting babae. Una kong nakita yung lalaki, tapos sabi ng matanda rito, nakita mo ba yun? Sana pala na lang mangyari saka nag-cross. Pagka hapon, binangga yung mga sinasakyan nila Lolo Pepe. Patay sila lahat. Kadalasan ganyan Bigla nagkakaroon na ng mga istorya na ganyan. Idagdag pang makasaysayan ng barangay, naging kampo militar noong panahon ng mga Hapon. Maraming namatay dito. Nagulugan ng bomba. Pero ang pinakamahiwaga ang naririnig daw na mga tinig mula sa estero na tila humihingi ng tulong. Yung daing na malalim parang nanggagaling sa tapayan, ilalim ng lupa. Ganun. Dapat yung actual na ipapanood din yung actual na yun na record. Titingnan ko, dito naman. Kung sino kung mampakita ka na sa akin. Pero for me tunnel kasi yan eh.
kapag may ingay na doon sa dulo niyan, magta-travel yan palabas. 'Di ba? Yung mga maliliit na pipe nga, parang tunog ng zombie yun eh. Pagka narinig mo, gumaganon-ganon. May ganon sa mall minsan eh. Sa kabila ng mga ito, ang mag-asawang Edgardo at Rowena, walang katakot-takot na sa tabi pa ng kalsada, ipwinesto ang kanilang paninda. Pandemic, wala kaming tiyangge, pumunta kami sa kanto. Pero umaga ng Setyembre 13, ang mag-asawa, Kinabahan kami. Parang nanging paparandam. Natakot kami. Halos mataas yung balahibo. Tumitingin-tingin ako sa highway. Ba't may narinig akong tulong? Sabi, hinahanap ko, saan kaya yun? Talaga tulong mismo. May naririnig akong boses, saklolo. Tapos tulong. Kinikilabutan ako ng konti. Dahil yung narinig mong boses parang may lalim eh. Bigla mo yung magpapakita na naman dyan. ngunit binaliwala nila ito sa pag-aakalang guni-guni lang nila ito. Pero maya-maya lang, ang karton na inilatag nila sa kalsada, biglang mag-isang gumalaw. Parang may multo ata dito. Sa puntong yon, matapang... Parang galaw. Tinakip nila sa manhole. Kung tinakip nila sa manhole yon, baka hangin na... Nagagalit na ba kayo sa akin pag kinukontra ko? Galit na yan. Marami nagagalit sa akin eh. Hindi, ako lang po ay larawan ng isang tao na skeptic. Kung totoo man yan, yung pagpaparamdam na yan, huwag kayo magagalit sa akin. Eh di, totoo, nagbibigay lang ako ng explanation. Kasi minsan nagagalit yung mga nagko-comment eh. Kung hindi ka naniniwala, huwag ka na mag-comment. Lagi na lang hindi ka naniniwala. Obviously, syempre, kaya ako kino-content kasi makakapag-come up ako na explanation. 'Di ba? Pero pagka hindi, pagka totoo naman, bihira ako na mai-content yan eh. Bagamat may nako-content din naman ako, hindi ko na matandaan kung totoo, pero bibihira. Ito kasi, 'di ba? Syempre, dahil skeptic ako, syempre mag-iisip ako ng dahilan. Sinilip ang uwang sa imburnal. Kaya naman pala eh. Siyempre, kung takpan mo yon at kung gagalaw man yon, malay mo, may hangin naman na tumutulak doon sa karton. 'Di ba? May pressure na nandoon sa mga imburnal. At nagulat sila sa kanilang nakita. Dahil ang boses na kanilang narinig na inakala nila mula sa multo, nanggaling pala sa isang tao. Pinagkikinggan ko talaga eh. Tumingin ako sa ilalim. Hindi ko nga nakita yung tao. Naka-face mask pa nga yun. May tao pala talaga. O, kita nyo na? Tao pala talaga na totoo. Paano napunta yun dyan? Ng tulong sa barangay. Nung nakikita ko talagang parang apong-apo na siya. Uwaw na uwaw. Okay ka lang dyan. Hindi ka nauwaw. Nauwaw ka? Ganun na no? Okay. Dali-daling dumating ang rescue team. Nagpapanik kasi siya. Una niyang tanong kung nandun pa yung umahabol sa kanya. Tatakot din sila. Mukhang to? Ang mga nagtitinda doon, nilalangaw na. Kala nila patay. Pucha, yung mga naman kasi, yung intro naman ng KMJS, nag-discuss ng panahon ng gera, may nagpapakita na white lady, may tapos biglang pero parang nabalitaan ko na nga to before. Nabalita to sa news, di ba? Yung tao dyan sa loob ng imburnal. Tingnan natin kapanapanabik, ano ba yung naging dahilan bakit nandyan siya.
Tay na. Danger doon is pwede siyang ma-swept away sa drainage and then eventually malulunod siya. Paano kaya siya napunta dyan? Ano, ginapang niya? Hanggang natanggal na ang takip ng imbornal. Ilang saglit lang. Nakalabas ang lalaki. Ang lalaki sa estero, si Jojo, hindi niya tunay na pangalan. Halos 7 oras na nasa loob ng imbornal. Pero paano nga ba siya napunta roon? Bakit? Bandang alas 12 ng hating gabi nitong September 13. Ay, bumaba pa ako ng bike, umihi, tapos may sumigaw po sa akin. Hoy, anong ginagawa mo dyan? Hindi po ako sumagot, may narinig po akong boses. Baka asit yan, sabi sa akin. Ay, may tao pong lumabas. Yung isa po, nakita ko may barel. Kaya tumakbo na lang po ako. Dahil sa matinding takot, naisip daw ni Jojo na pumasok sa imbornal. Kaya pumasok ako sa ilalim, doon mismo sa madilim. Naghintay po ako magdamag doon. Bakit din siya bumalik? 5:30 po ng umaga. Mabas pa ako doon sa may liwanag. Yung isa pala nandun sa may kanto sa kabila. Kaya tumakbo ako ulit. Buti nakita ko yung imbornal na papuntang Kibiawan. Doon pa ako pumasok. Nasa kalahating kilometro raw ang binaybay ni Jojo sa imbornal. Pag sumisilip ako, tinitingnan ko muna na sure na tao yun o baka sila rin na nag-aabang sa akin. Sure na ako na may nakita na ako maraming tao. Mga babae. Parang na-trauma siya, ano? Hindi naman siguro addict. Kasi consistent naman yung kwento niya eh. Nagtitinda. Walang flight of ideas sa sinasabi niya, yung paiba-iba. Yung tulong. Yung lugar kasi niyan, meron nagaganap talaga pagdating dun sa mga usapin ng illegal drugs. Meron din siyang ipinagtapat. Inaamin ko naman po, nakainom ako pero sigurado hindi po ako lasing. Isang gin lang po yun. 3 kaming uminom. Kita-kita ko sila. May hawak ng baril. Hindi ko po imagination yun. Totoo po yun. Consistent naman yung kwento eh. Pero who knows, ano? Diba? Ang tanong inom lang ba? Baka mamaya tumira ka rin ng... Wala po akong planong mag-report sa mga polis. Wala naman po akong pakialam sa mga yun. Masaya po ako, nabuhay po. Nakaligtas po ako doon. Ang mga minsay akala nating kakaibang tinig. Hindi sa lahat ng pagkakataon dapat katakutan. Saan kang gawin pumasok? Doon sa dulo? Baka ang iba nang hihingi ng saklolo. Medyo parang namamali ako dun ah. Lipan ka tayo ibang episode. Okay, next video. Ang title ay Higanting aso na nagkatawang tao matake sa isang barangay sa Pampanga. So, panoorin natin ito mga men. Dito sa barangay San Nicolas 2 sa Magalang, Pampanga, marami raw sinusunod na pamahiin ang mga nagdadalang tao. Kabilang na ang 4 na buwang buntis ngayon na si Maika. Yung pamahiin po namin, yung buntis, yung satlo po ng itim na damit para po hindi makita ng mga aswang. Sa modern day ngayon, ano, sabihin ko sa inyo, may naniniwala pa ba sa aswang? Kasi for me, kung totoo yan, ano, yung aswang na yan, sa dinami-dami ng may video na ngayon, may cellphone na may video, hindi pwedeng walang makukunan yan eh. Dahil diba, ultimong mga nasa bukid may cellphone na eh. Makakapag-video na dapat. Pero wala pa rin nakukuhang proof. Pero madaling araw nitong October 4, si Maika natulog nang hindi nakaitim. Nakaputi po ako ng...
Habang ang mister niyang si Roselito naghahanda na ng panindang mami nung may narinig itong sumigaw. Sumigaw siya malakas. Akala ko binabangot. Nung pagkapasok ko po, yung aso pong nakita ko nun, guro po hanggang lagpas pa po sa bewang ko. Namumula yung mata niya. Yung amoy niya po, amoy patay. Kahagatin niya po dapat ako sa tiyan kaso po naisangga ko lang po yung legs ko. Nakita ko yung asawa kong legs niya marami ng dugo. Takot-takot. Para sa asawa at anak ko. Pero si Roselito, lakas loob na nakipagbuno sa sumalakay sa kanyang mag-ina. Kino-corner ko na po siya. Pagkakagat niya po sa legs, tumakbo na po siya nun. Anti-rabies kayo. Baka mamaya aso talaga yun. Doon po siya nakalabas. Pagkasabi kong kung matapang ka, bumalik ka. Sama ng tingin niya sa akin. Sinunggaban niya po ako. Nakagat niya ako dito sa may baba. Tumutulo na po kasi yung dugo ko nun. Ay, oo, may sugat nga siya, no? May sugat nga. Sa may pulso. Ramdam ko na lang po nun, galit at saka manid ng katawan. Matapos ang 5 minutong tunggalian, ang umataking nilalang tumakbo papalayo. Ang sabi ang sabi aso eh. 'Di ba? Ba't na naging aswang na gano'n yung itsura? Pagbukang liwayway, tumambad na sa Oo nga, meron. bahay ang tinamong sugat ng mag-asawa. Ang kita ni Maika, duguan. Oo nga, no? Tignan mo, no? Ay, oo. Kaya po, tingnan niyo yung sa manugang ko. Yun naman dito sa ano niya. Ganyan nga po kahaba yung pangil. Yun na naman, meron na namang mga... may magagalit na naman sa akin dyan. Hindi kasi minsan nakikita ko, yung mga ganyang kahaba ang pangil, ganyan, di ba men? Minsan kasi, alam mo para maging in na lang sa mga kapitbahay. Di ba? Ganun na lang. Ito, undeniably, meron naman talaga nangyari. Hindi naman siguro mga siraulo tong mag-asawa na to para mag-imbento at susugatan yung sarili. Nakikita naman natin na may may video eh. Pero questionable pa rin kung talagang aswang yun o hindi. Kasi meron naman talagang pwedeng gumawang ganyan na hayop. Ngayon, tuklasin natin kung ano ba yung talagang nangyari. Sugatan naman ang kaliwang pulso, panga, at hita. Ano po ba yan? Aso po ba yan? Ang laki oh. Tayo mga Bisaya, alam natin na may aswang. Bakit yung aso? Tingnan mo nila yung aso. Bakit takot yung aso? Hindi nga pa siya doon. Oy, mga marites naglabasa na. Kanya-kanya ng kwentuhan. Nagtataka lang po kami kung ba't nakapasok yung aso nakasara naman. Aswang po talaga yun. Naniniwala po talaga ang aswang yan. Ito ha. Ang argumento ni Kuya, nagtataka daw siya kung bakit nakapasok. So pag aswang kayang pumasok, hindi naman spiritual form ang aswang, di ba? Physical form din ang aswang. Tama? Pero it doesn't matter kung paano nakapasok. So pag aswang kayang pumasok doon, tumatagos ba sa paderang aswang? Sa mga nakakaalam, no? Kung yung lore ng aswang, meron bang chance na tumatagos sa paderang aswang? Kasi hindi pwedeng argumento yun na na kung aso yun, paano makapasok, nakasara yung pinto. Yung aswang ba nakatagos yun? Hindi pa rin dapat makakapasok yun kung aswang. Nakukuha niyo yung raise kong argument. Anong special sa aswang na wala sa aso? Kung bakit nakapasok siya sa nakalak na pinto? Dahil kung halimbawa nakalak ang pinto niyan, pinwersa ng aswang yan, maririnig dapat nila yon. Diba? Galit na kayo sa akin. Pero hindi lang pala sila ang inatake nung madaling araw na yon dahil halos 1 kilometro mula sa bahay ni Maika. Kung kung malapit dito sila Kuya Red, pinuntahan na nila Kuya Red yan.
Sinalakay rin daw ang kabarangay nila, si Karil. O nga, no? Uy, ano, hiwa ng ano yan, no? Po naman, Dukal talaga yung mukha, no? madaling araw na yon, may hindi po kaming natutulog ng kapatid ko. Nabigla na lang po ako nung may kumagat po sa baba ko. Nakita ko naman po yung aso. Doon na po ako tumayo. Aso. Ayon sa mga eyewitness, aso. Tapos po, tinulak ko po. Parang amoy patay po siya. Hindi po pangkaraniwang aso yun. Hindi kasi minsan ang mga aso nagiging wild eh. Di ba? Parang ganyan din yung mga wolf, di ba? Kasi alang, wala namang wolf dito sa Pilipinas eh. Siguro yung aso na yon hindi siya domesticated. Yung parang lumaki lang siya na natutong maging scavenger. Nakukontra ko ba yung yung pantasya nyo na aswang? Ako hindi ko talaga siya palulusutin na aswang kung ako lang. Ngayon kung tunay na aswang yan, wala naman ako magagawa. Pero kalayaan ko po na maghayag ng sarili kong opinion, wala po kayo magagawa doon. Kung nagagalit kayo na sinasabi ko hindi aswang, maniwala kayo, wala akong pakialam. Ang aso. Dahil sa nangyari, si Karil at ang mag-asawang Roselito at Maika naghanda na ng mga pangontra. Naglalagay na po kami ng panangga po. Yan po, panangga. Ito ang bawang, tsaka asin, tsaka may kasamang piso. Tsaka isa pa, ibig ko sabihin let's say aswang yung bakit itong isa hindi naman buntis? Pinuntahan pa rin. 'Di ba? Buntis ba yung isa? Yung isang sinalakay. So, para protection sa pinagbubuntis nila. Nagkataon lang siguro na buntis to, pero tingin ko irrelevant yung pagiging buntis eh. Buhat nung naging kagawad ako rito, wala pa akong napapansin na ganung aso, ganung kalagi. Nakakabigla, nakakashock. Natakot din kami. May gagalaw lang ng konti, feeling mo yun na naman yung pumapasok dun sa bahay. Yan yung tinatawag kasi na na pwede bang sabihin bandwagon mentality yon or mass hysteria? 'Di ba? Oo, ito nga yung tinatawag na mass hysteria. Yung parang nangyari kay, 'di ba? Parang ganito 'yan, men eh. Merong alam niyo yung War of the Worlds na movie. Ang original kasi na War of the Worlds na movie, radio program 'yon. Inadapt na lang para maging movie eh. Radio program yung yung War of the Worlds. Drama 'yon na sinasalakay ng alien. Na ipalabas kasi sa yon, and na feature sa isang radio show. 'Di ba yung may mga drama na inaatake ng alien? Maraming naniwala doon. Yung War of the Worlds. Si H.G. Wells ba yung yung author nun? So, anong significance nun dito? Pwede kasing ganito yung nangyari. 'Di ba? Pag kumakalat yung balita, War of the Worlds. Oo. Nobel ni yon, H.G. Wells na ginawang na radio show. Nung ginawa nila ng parang radio show yon, maraming naniwala doon, nagpanic yung mga tao. 1938. Ayan nung inano siya nung 1938. 'Di ba? Na akala ng mga tao totoo na nangyayari na inaatake tayo ng mga aliens. So parang ito, narinig lang nila, marami na naapektuhan na tao. Magkaroon na ng mass hysteria. 'Di ba? Dahil dun sa Pero tingnan natin kung ano yung magiging conclusion nung investigation. Gusto ko po siyang mahuli. Mapanagutan man lang yung nagawa niya sa amin. Abangan mamaya, di umano, kakaibang nilalang.
inatake ang residente. Namumula yung mata. At ang isa sa may tinuturong nakasaksi sa umatake, si Marisa. Aso naman po talaga, pero sabi po kasi ng mama ko, nakita niya daw po tumayo, naging tao. Yung aso, bigla po siyang tumayo. Nakita ko po siyang naging... At kasama ang mga tanod ng barangay San Sa naging tao part na yon, di ba? I don't know. Kung may saksi, kahit sino naman pwedeng magsalita ng ganun lalo na pagka takot na takot. Tapos sa madilim na part pa. Siyempre yung imagination kasi hindi mo rin masasabi Pumupuyos naman damdamin nyo sa akin. Sa sobrang galit. Nicolas II, gagalugarin nila ang lugar. May dala pa samurai sword Kung saan huli raw nakita ang sumalakay sa kanilang barangay. Ano ang kanila ritong madadatnan? Nandiyan lang yan. Nasaan yung mga mata nyo? Natakot po ako, sir. Hanggang ngayon nga po, takot na takot talaga ako. Parang tinutok ng ice ito Mamaya na. Ang ilang residente ng barangay dapat nag-ano sila, baka mamaya rabies yan Panahon ng pagbubuntis ay isang maselang panahon. Ang paraan ng mga Pilipino para maprotektahan ang ganitong maselang kalagayan, bigyan ng babala ang nanay na huwag lumabas-labas tuwing gabi. Baka sila dukutin ng aswang. Ang nakikita kong gamit ng ganitong klaseng paniniwala ay para maprotektahan ang mga nanay. Pwedeng sa paglabas nila, madilim, madula sila, makunan tuloy. No, may purpose kasi iyon. 'Di ba? Nung yung kung aalamin niyo yung history ng aswang, ito walang ma-offend Kung aalamin niyo yung history ng aswang, yung aswang na yan ay inimbento ng mga Spanish para panakot sa mga Pinoy. I-research nyo. Tinatamad lang. Sige na nga, ano na nga natin history ng aswang. 'Di ba? Inimbento ng mga Spanish yan. Aswang origins. Tingnan natin. Ang ibig sabihin ng ng aswang kasi asin at bawang. Aswang. So, yun ang etymology ng word na yun. Ito ay was born out of Philippine folklore with the stories of this terrifying creature dating back at least the 16th century when Spanish explorers created the first written record of the monster. Explorers noted that all of the monster in their folklore, the aswang was the most feared by native people. Ang niyan, ang istorya niyan, ginawa nila yung aswang na yan para matakot yung mga Pinoy. At hindi parang makontrol ba? Para hindi maisipan na, alam mo yun, di ba pagkagabi may mga gathering, baka mapag-isipan na maghimagsik nung time na yun, Kaya pinauso nila yung aswang na yan para katakutan at yung mga Pinoy ay manatili na lang sa bahay paggabi. Parang ganun yung istorya niya. Maraming documentaries niyan. Yung ibig sabihin niyan. Katulad nitong sinasabi nitong tulong ng klase. Anong pangalan nito? Bigyan ng babala. Protektahan. Yung anthropologist, yan kasi yung din na sinasabi. Parang nasabi lang na may aswang sa mga buntis. Para yung mga buntis kasi hindi maglabas ng bahay ng gabi. Kasi hindi lang naman yung yung aswang ang problem dun . Katulad niya pwedeng madulas sa gabi. Kasi ang pagbubuntis kasi ay pinaka delicate na stage. 'Di ba? Ang ganitong maselang kalagayan, yan ang babala ang nanay na huwag lumabas-labas tuwing gabi. Baka sila dukutin ng aswang. Ang nakikita kong gamit ng ganitong klaseng paniniwala ay para maprotektahan ang mga nanay. Pwedeng sa paglabas nila, madilim, madula sila, makunan tuloy. Nakakatulong yung ganitong quote-unquote pananakot
tungkol sa aswang para mag-ingat ang mga nanay. At sa diba, parang kinreate lang talaga yan para, diba sa mga bata, ang panakot mo, sige ka, kukunin ka ng pulis. Diba? Hindi na ano yung mga bata. Diba? Parang ganun lang yun. mga nagdududa, meron daw nakasaksi sa umatake sa mag-asawang Mike at Roselito. Ganyan nga po kahaba yung pangil. Ang ina mismo ni Roselito na si Marisa. Siyempre, pagka bidang-bida ka niya. Nagpapakulo ako ng tubig at 3:40 na umaga. Sumigaw po si Mike. Takbuhin mo na, Russell, sabi ko. Nakawala po yung aso. Hinabol po namin. Yung aso, bigla po siyang tumayo. Nakita ko po siyang nag-transform naging tao po. Sigurado po akong nakahubad siya nung naging tao siya. Yung mga aswang po kasi pag nagaan yung aso sila, wala po silang saplot. Ipinasketch namin ang di umano umatake sa kanila. Pero noong una, anyong aso ka niya, di ba? Opo, sir, mahaba po yung mga niya sa kabaan niyo pa po. Lumalikod po yung mga anak ko, tumayo po siya. Nung gabi, ayos yung drawing ang mga tanod ng barangay. Mukhang dito pumunta dito tumakbo Ginalugad nila ang sapa kung saan daw huling nakita ang Ang cute nung sketch ng aso, no? umatake. Nandiyan lang yun. Nasaan yung mga mata nyo? Wala kami nakita. Pero kung pagbabasehan daw ang mga sugat ni Karil, Mike at Roselito, ang umatake sa kanila, hindi raw aswang, kundi aso. Almost every day, pare-pareho lang ang usual na problem. Kagat ng aso, kagat ng pusa, ang complaint. Sa tingin niyo po ba kagat ito ng aso? Definitely, rabid animal yon. So, naging common na tawag natin na asong ulol, yung mga asong may rabies. Nadidisorient na yung dog. Rabies virus kasi it attacks the brain. At kung pagbabatayan naman daw ang salaysay ng mga biktima, posibleng isa raw itong malaking aso. It can be na pinakawalan na aso or napabayaan na Belgian Malinois. Pag nakita kasi natin yung physical appearance ng mga working dogs, yan, Belgian Malinois, nag-fit sila sa description ng big dog. Parang akala nila yung mga multo sa mga movie, nakalabas yung pangil. Dumami sila rito sa Pilipinas. Wala pong nag-claim na may pagmamayari po ng ganun pong klaseng aso. Para makasiguro, tinurukan na rin. Hindi, feeling ko yung yung sinasabi na malaking aso. Feeling ko na lang yun description na lang yun dahil gusto nila talaga, dahil natakot sila ng husto. Syempre, pagka pinoportray mo yung story mo, dapat mas inferior ka dun sa kinikwento mo. Siguro part ng yung pagkwento para talagang ma-convince din yung mga tao. Hindi ko sinasabing nag-imbento sila. Parang subconsciously na ikikwento nila na ganun para maniwala agad yung mga tao sa storya nila. 'Di ba? Gagalit na kayo? Tao dyan. Ng anti-rabies. Yung pong owner ang may liability with regards po sa pagpapagamot, pagpapagawa po ng any damages. Ako po yung nakakita. Ako rin po yung inatake. Sa tingin ko po, hindi po siya normal na aso. Aswang po talaga. Gayunpaman, ipinagpapasalamat pa rin daw nila na sila'y ligtas. Hindi ko rin naman masisisi yun kung talagang panindigan nilang aswang Siyempre takot na takot sila nung time na yon. 'Di ba? Ito yung sinasabi ko sa iyo na sa inyo mga kababayan ko. Kahit ako nakakita ako ng multo. Dahil sa takot ko, ayoko kasing panindigan yun dahil lang sa takot ko Gusto ko pa rin magbatay sa sa logical explanation. 'Di ba? Kasi may video ako niyan, 'di ba, nung pumunta ako ng Clark na nakakita ako ng multo doon. Kasi feeling ko pagka pinanindigan ko yon, kasi unang-una doon yung na-capture sa video malabo naman 'Di ba? Then kung paninindigan ko pa yun, parang unfair naman sa ginagawa ko. Anyway, 'di ba? Choice nyo pa rin naman 'yan. Ako, ang choice ko, hindi ako naniniwala. Ngayon, kung naniniwala kayo dito, di maniwala kayo.
Patuloy na lang daw silang magiging mapagmatsyag para ligtas na maisilang ang kanilang panganay. Yung anak ko, paglabas, papangaral ko lang sa kanya maging matapang. Kasi ako, for me, let's say aswang yon, ano? Kung aswang yon, marami pang mabibiktima yan eh. Hindi lang dalawa. Diba? At ang aswang ay, diba, nagaan yung tao. Magkakaroon pa ng kamag-anak yan. May magkakaroon ng infestation ng aswang dito. Dadami ang aswang sa buong Pilipinas kung totoong may aswang talaga. Kasi mag-aasawa yung aswang na yan, magkakaanak yan. Imposible naman sa pamilya niya, siya lang ang aswang. Siyempre, yung maipapamana niya sa magiging anak niya, aswang na rin yun. Diba? Kaya, kung totoo yun, dapat hindi lang sila ang nabiktima. Dapat nga may na yan eh. May data na yan eh. Ilan ang nabiktima ng aswang ngayon. Kaya lang wala eh. Dadalawang tao lang yung natsambahan. Paano, kung ititigil ng aswang yung pagiging aswang niya, paano siya mabubuhay? Diba? Unang-una, nung kinagat sila, nakagat na sila, di sana kinain na sila nun. Diba? Na yung pagngasab sa kanila, bakit nagkaroon pa sila ng chance na makaalis? Anyway, mga kababayan ko, sasabihin nyo, kaya nagkaroon ng chance kasi nalabanan nila, So, nalabanan nila. Paano yung mga ibang nabiktima na successful na nakain nila? May nabalita bang gano'n? Nawakwak ang dibdib? Na marami kasing hihingiin na patunay dapat. Hindi lang basta yung may sumugod ay aswang na. O nasa na ngayon yung issue na yan? Patay na, di ba? Kasi ito ay noong 2020 pa to eh. October 2020. Dapat meron pa ring mga mga istorya ngayon. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye. Bungo TV, tagapagtanggol ng katwiran sa ilalim ng ambon sa dilim na kaharian. Isang salubong sangalang sa'yo'y alay sa pagtatanggol na katotohanan. Patuloy na itinatang walang pagod, walang palya.